Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 521. Bisperas ng Pasko, ngayon ang araw na dapat idaos ni na Anastasia at Elliot ang kanilang engagement party. Gayunpaman, nakansela ito dahil sa aksidente ni Francis at sa wakas ay na-comatose state. Nakaramdam din ng paumanhin si Anastasia kay Elliot dahil dito. Sa umaga, si Anastasia ay pupunta sa kumpanya para sa isang pulong, habang siya ay magpapalipas ng gabi sa pagdiriwang ng bisperas ng Pasko kasama si Elliot pabalik sa Presgrave residence. Pagdating ni Anastasia sa conference room ng Tillman Constructions, napansin niya ang sama ng loob na titig sa kanya ni Erica. Ang puot sa mga mata ni Erica ay tila ba maaaring lumabas, dahil hindi man lang siya nag-abalang ipaalam kay Erica kung kailan ibinaba si Naomi sa istasyon. Napatingin tuloy si Anastasia sa lalaking katabi ni Erica. Isang beses lang nakilala ni Alex ang mga mata ni Anastasia bago siya umiwas ng tingin, dahil natatakot siyang makipag-eye contact sa kanya. Ang mga kalahok sa pulong ay pawang pangunahing miyembro ng Tillman Constructions. Nang naroon na ang lahat ng manager ng kani-kanilang departamento, tumayo si Erica at pinangunahan ang meeting. Hindi nakadalo ang nanay ko dahil sa ilang bagay. Gayun din, nais kong ipahayag na nakuha na namin ni Alex ang aming sertipiko ng kasal. Kaya naman, mula ngayon, bilang asawa ko at manugang ng aking ama, siya na ang mamamahala sa mga gawain ng Tillman Construction sa halip na kami ng aking ina. Lahat ng naruroon ay nagulat, ngunit ang ilan ay tila inaasahan ang gayong pag-unlad, dahil nakita nila ang mga ambisyon sa mga mata ni Alex. Kaya naman, hindi nakapagtataka para sa kanila na makitang sa wakas ay nakuha na ni Alex ang posisyon na lagi niyang pinapangarap. Sa kabilang banda, bahagyang nabigla si Anastasia, dahil hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagkilos ni Naomi sa pamamagitan ng pagpayag kay Alex na palitan siya bilang presidente ng kumpanya at maging haligi ng suporta para kay Erica. Hayaan natin si Pangulong Hunter na magbigay ng ilang salita. Umupo si Erica sa kanyang upuan habang buong pagmamalaki niyang itinoon ang kanyang atensyon kay Alex. Sa pagtatago ng kanyang mga ambisyon, tumayo si Alex at nagkunwaring bahagyang mahinhin na ekspresyon bago humarap sa silid. Sa ngayon, walang namamahala. Kaya naman napagdesisyonan namin ni Erica na magpakasal ng ganito kaga para magkaroon ako ng tamang dahilan para pamahalaan ang kumpanya. Lahat, mangyaring magtiwala sa aking mga kakayahan. Tiyak na aalagaan kong mabuti ang Tillman Constructions. Dahil marami pa ring taga-suporta si Alex sa kumpanya, agad silang nagpahayag ng kanilang mga opinyon at nagpahayag ng kanilang tiwala sa kanya, na sumusuporta sa kanya para sa pagkapangulo ng kumpanya. Kahit na ang iba na hindi mataas ang tingin kay Alex ay kailangang sumunod sa kanya, dahil naniniwala sila na si Alex ay magpapahirap sa kanila sa kumpanya sa hinaharap kung gagawin nila kung hindi man. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Anastasia ay panuurin si Alex na maging presidente ng kumpanya at kung gaano kabilis niya nakuha ang tiwala ng lahat. Anastasia, magtiwala ka sa akin. Tiyak na hindi ko bibiguin ang iyong ama, sabi ni Alex habang nakatingin kay Anastasia na may layuning makuha ang tiwala nito. Gayunpaman, walang pagkakataon para sa Anastasia na magtiwala sa kanya, dahil alam niyang sangkot si Alex sa koma ng kanyang ama. Higit pa rito, kung isasaalang-alang na si Alex din ang namamahala sa departamento ng pananalapi, na siyang pinakamahalagang departamento sa kumpanya, malinaw na napakaraming kapangyarihan ang hawak ni Alex sa kanyang kamay. Dahil walang alam si Erica tungkol sa operasyon ng kumpanya, malinaw sa araw na si Alex ang ganap na makokontrol sa kumpanya. Walang makakapigil kay Alex sa anumang bagay na gusto niya sa puntong iyon. Dahil ang kumpanya ay kulang sa kawani sa ngayon, nagpa siya akong maging isang miyembro ng kumpanya. Mr. Hunter, dahil ikaw ang magiging presidente ng kumpanya, pagkatapos ay sasali ako sa departamento ng pananalapi upang makakuha ng ilang karanasan. Tiyak na wala kang pag-aalinlangan sa pag-aayos na iyon. Hindi tumayo si Anastasia at panuurin ang kumpanya ng kanyang ama na kinuha ng isang tagalabas. Anastasia, mukhang wala ka pa ring tiwala sa akin. Malungkot ang ekspresyon ni Alex. Hindi maiwasang tumanggi si Erica. Anastasia Tillman, hindi ka finance major, kaya bakit mo sinusubukang sumali sa finance department?
Wala ka bang tiwala sa asawa ko? Paano kung sabihin kong ayaw ko? Anastasia sneered, dahil hawak ko ang 30% ng shares ng kumpanya, may karapatan akong pumasok sa alinmang departamento ng kumpanya. Kahit gusto kong maging manager ng finance department, wala kang karapatang panghimasukan ang desisyon ko. Nang mapansin ang direksyon ng pagtatalo, agad na nakialam si Alex. Anastasia, tama si Erica. Wala kang karanasan sa pananalapi, ngunit kung nais mong maging bahagi ng pamamahala, ang departamento ng pagpaplano ay kulang ng isang manager o dalawa. Gusto kong maging finance manager, mariing sabi ni Anastasia. Kung hindi, hindi ako sasang-ayon na si Mr. Hunter ang maging presidente ng kumpanya. Ikaw, nabulunan si Erica. Kung gayon, paano ito, ako na lang ang magiging presidente, at may pagpapatuloy ni Mr. Hunter ang kanyang posisyon bilang finance manager. Kabanata 522. Sumasali. Anastasia, ang mga operasyon sa departamento ng pananalapi ay komplikado. Paano kung nagiging balisa si Alex, dahil hindi madaling pakitunguhan si Anastasia? Hindi yun isang bagay na kailangan mong alalahanin, Mr. Hunter. Ang aking kasintahang si Elliot, ay napapaligiran ng mga kawani ng pananalapi, at sila ay higit pa sa sapat upang turuan ako kung paano gumagana ang isang departamento ng pananalapi. Malamig na sabi ni Anastasia. Napagdesisyonan na. Papasok ako sa trabaho bukas. Anastasia, hawakan mo, galit na galit si Erica na namutla ang mukha. Suspected as the one who poisoned Ine father, your mother will be facing criminal charges. Iyon lang ang kailangan kong ipaalam sa iyo. Tumayo si Anastasia. Ang nakamamanghang presensya na binigay ng kanyang mapanglo na mga mata ay parang isang pulang-pula na rosas, nakakatakot at nakakatakot. Sabay-sabay, isang kaguluhan ang sumabog sa silid. Karamihan sa mga naruroon ay mga empleyado ni Francis, kaya lahat sila ay nabigla nang marinig ang naturang balita. Anong sinasabi mo? Nanay ko, mahal na mahal niya ang aking ama. Imposibleng saktan siya nito. Anastasia Tillman, huwag mong suruan ng ganito ang aking ina. Sigaw ni Erica. Nakalimutan na yata ninyong lahat na ang paunang kapital ng kumpanyang ito ay galing sa lola ko. Kaya naman, hindi ko hahayaan na may ibang tao na kunin ang kumpanya ng ganoon kadali. Anastasia uttered with her gaze in the direction of Erica and Alex. Parehong naramdaman ni na Erica at Alex ang pang-aapi sa mga salita ni Anastasia sa puntong ito. Nang matapos si Anastasia, tumayo siya, at umalis na sa meeting. Pagkatapos ng pulong, sa opisina ni Alex, nagbalistek si Erical. Anastasia nakawawa, kung masentensyahan ang aking ina dahil dito, hinding-hindi ko siya bibitawan. Ang iyong ina ay pabaya na gumawa ng isang hakbang sa ganoong oras. Malinaw, nalaman ni Anastasia kung ano ang nangyayari. Medyo nagalit si Alex sa inasal ni Naomi. Bagamat hindi matalinong tao si Erica, nalaman pa rin niya ang katotohanan ng pangyayari ng kanyang ina. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ipinaliwanag niya, lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Anastasia na bitag ang aking ina. Nakipag-ugnayan ang mga doktor sa ospital na iyon kay Anastasia para magsinungaling sa amin tungkol sa posibilidad na magkamalay ang tatay ko sa susunod na linggo. Iyon ay para mahikayat ang aking ina na gawin ang kanyang ginawa. Kung papalitan ni Anastasia ang departamento ng pananalapi, magiging abala para sa akin sa kumpanya. Nagngangalit din si Alex, dahil alam niyang nakita ni Anastasia ang kanyang mga plano para sa Tillman Constructions. Mukhang minamaliit ko ang katalinuhan niya. Ang paparating na labanan ay magiging labanan ng talino sa kanya. Kailangan ba nating hayaan siyang pamahalaan ang departamento ng pananalapi? Galit na sabi ni Erica. Ito lang ang magagawa natin sa ngayon. Sa pagitan ng presidente ng kumpanya at ng tagapamahala ng departamento ng pananalapi, malinaw naman, pipiliin ko ang una. Sa kasalukuyan, tuwang-tuwa pa rin si Alex, dahil sa wakas ay naging presidente na siya ng kumpanya. At least, may karapatan siyang magpasya sa mga gawain ng kumpanya mula sa sandaling ito. Bumalik sa ospital, nagpahinga si Anastasia sa kanyang pribadong silid pahingahan pagkatapos bisitahin si Francis, dahil hindi siya nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Sinugod din si Elliot sa ospital mula sa kumpanya. Pagpasok sa silid ni Anastasia, nakita niya ang babae na nakahiga sa sofa.
Ang tanawin ng kanyang umaagos na itim na buhok at maselang kutis sa tahimik na tanghali ay parang isang painting na nabuhay. Nakuha ng ganoong tanawin, umupo si Elliot sa sofa sa tabi niya ng tahimik hanggat maaari. Habang hinahangaan niya ang hitsura ni Anastasia habang natutulog ito, muling nagsimulang sumakit ang puso nito para sa kanya. Nang maglaon, nagising si Anastasia upang makita ang isang pares ng mga paa sa kanyang larangan ng paningin. Habang dahan-daang naglalakbay ang kanyang tingin pataas, nakita niyang may sensinang sinusuri ng lalaki ang kanyang dokumento. Sa pagkislap ng gabi sa likod ng lalaki, para siyang makalangit na nilalang na may gininto ang aura na nakapalibot sa kanya. Nang mapansin ang titig nito sa kanya, bahagyang itinaas nito ang makapal na pilik mata at sinalubong ang namamagang mga mata nito. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ni Elliot habang inilalagay ang dokumento sa kamay niya sa mesa. Oo, anong oras na? Tanong ni Anastasia bago siya umayos ng upo. 5:30 na ngayon. Oras na para umalis tayo sa bahay ng lola mo. Pinasadahan ni Anastasia ang kanyang mga daliri sa kanyang makinis at malasotlang mahabang buhok na may malinaw na mga ugat. Maging ang mga hibla ng buhok niya ay nakakaakit sa lalaking nasa harapan niya. Natulala kay Anastasia, hindi napigilan ni Elliot ang sarili at lumapit kay Anastasia, na bahagyang nakasandal habang nakataas ang ulo para tingnan siya. Medyo nagulat siya. Hinawakan ni Elliot ang kanyang baba bago hinalikan ang kanyang mapupulang labi. Pagkatapos nito, nagtanim pa siya ng isa pang halik sa tuktok ng kanyang ulo bago ito sinabing, "Let's go." Hinihintay na tayo ni Jared. Hindi makatayo sa kanyang mga paa dahil sa biglaang paghila sa kanya ni Elliot. Hindi napigilan ni Anastasia na iyakap ang kanyang mga braso sa kanyang baywang habang ang kanyang ulo ay nakasandal sa kanyang matigas na dibdib. Sa posisyong ito, nakadama siya ng katiwasayan na hindi bibitawan sa sandaling maranasan ito. Kabanata 523. With that, inakay siya ng lalaki sa underground parking lot bago tumungo sa Presgrave residence. Sa kanilang pagpunta doon, sinabi ni Anastasia kay Elliot ang tungkol sa appointment ni Alex bilang presidente ng Tillman Constructions. Nagtanong kaagad si Elliot, "Kailangan mo ba ng tulong ko?" Sumagot si Anastasia, hindi ko ito kailangan sa ngayon. Gusto kong ibigay nila ang sarili nila. Alam niya na kung aalis si Alex sa Tillman Constructions, magiging mahirap na makakuha ng anuman sa kanila. Hanggat pinagnanasaan pa nila ang kumpanya ng kanyang ama, tiyak na ibibigay nila ang kanilang mga sarili balang araw. Hindi ko bibitawan ang mga nanakit kay Dad. Sige, pipili ako ng mga lalaking may kakayahan para sa iyo. Nagpasya si Elliot na hayaan siyang mag-alaga nito ng mag-isa. Hanggat kailangan niya ito, palagi siyang nasa tabi niya. Ang bisperas ng Pasko ay dapat ay isang araw para sa mga muling pagsasama, ngunit mabigat ang puso ni Anastasia nang maisip niya ang kanyang ama, na nakomatose pa rin sa ospital. Gayunpaman, hinding-hindi siya susuko hanggat may pag-asa pa para sa kanya. Ginugol niya ang gabi sa pagtulog kasama ang kanyang anak sa Presgrave residence. Si Jared ay napakamasunurin at maganda ang ugali hanggang sa naawa ito sa kanya. Alam na kailangan niyang alagaan si Francis, hindi siya umiyak o nagtapon ng hissy fit sa Presgrave residence. Samantala, nag-iisa si Hailey sa master bedroom ng apartment ni Alex. Nerehistro na nina Alex at Erica ang kanilang kasal at opisyal na silang mag-asawa ngayon, ngunit naniniwala si Hailey na makukuha niya ang puso nito sa pamamagitan ng kanyang mukha na binago sa operasyon. Si Erica ay isang kasangkapan lamang para yumaman siya, pati na rin ang pinagmumulan ng kasalukuyang paggasta ni Hailey. Salamat sa kanyang likas na talino sa pagkakaroon ng mga lalaki na kumain sa labas ng kanyang kamay, si Alex ay nagbuhos ng pera sa kanya. Palaging mababa ang tingin ni Erica sa kanyang background, kaya tinatrato niya ito na parang dumi. Sa kabaligtaran, pinayapa at sinamba siya ni Hailey, kaya hindi niya nagawang pigilan siya. Madaling araw noon, at ang 6 na opisyal ng pananalapi ng Departamento ng Pananalapi ng Tillman Constructions ay pumasok na sa trabaho at walang ginagawang tsismis. Biglang may 6 na lalaki at babae ang nagdagsaan sa opisina. Nakasuot ng kasuotang pangnegosyo, lahat sila ay nagbigay ng katinoan at kakayahan na may maningning at mapupungay na mga mata. Pumasok si Anastasia mula sa likuran nila bago sinabi sa mga opisyal ng pananalapi sa opisina, "Paumanhin, ngunit lahat kayo ay tatanggalin sa trabaho kung kinakailangan."
Huwag mag-alala, ibibigay namin sa iyo ang iyong nararapat sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng 3 buwang sahod bilang kabayaran. Bakit tayo tinanggal sa trabaho, Miss Tillman? Galit na tanong ng isang babaeng empleyado. Tama iyan. Hindi tulad ng gumawa kami ng anumang pagkakamali. Magaling tayo sa trabaho natin. Ang tanging nagawa ni Anastasia ay humingi ng tawad sa kanila. Dahil doon, na-reshuffle ang buong finance department at lahat ng mga empleyado nito ay pinalitan ng mga ipinadala ni Elliot. Ngayon ay nagtatrabaho para sa Anastasia, sinimulan ng mga taong ito na ayusin ang lahat ng Tillman Constructions account sa nakalipas na 3 taon. Nang magmadaling pumunta si Alex sa eksena, lahat ng mga naunang subordinate niya ay napalitan na ng mga tao ni Anastasia, na nakaupo sa opisina. Miss Tillman, hindi naiintindihan ng mga tao mo ang mga account ng Tillman Constructions. Madali lang mangyari ang mga pagkakamali, pilit niyang pinipigilan ang galit. Alam ko iyon, kaya ang aking mga tao ay magsisimula sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga account ng aking ama sa nakalipas na 3 taon. Kung may mangyaring masama, pananagutan ko ito, sagot ni Anastasia na nakahalukip-kap. Bumantong hininga siya at nagtanong, Miss Tillman, hindi ka ba nasisiyahan dahil ako ang pumalit sa posisyon ng iyong ama? Gayunpaman, sumagot siya, hindi po, Mr. Hunter. Naisip ko lang na ang dami mo lang kayang gawin. Dahil pinangangasiwaan mo ang mga proyekto ng kumpanya, mahihirapan kang asikasuhin ang pananalapi ng kumpanya, kaya nandito ako para pumalit para pagaanan ang iyong pasanin. Walang magawa si Alex sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga nakaraang plano na ilipat ang mga pondo ng Tillman Constructions ay nahulog. Si Anastasia ay may kontrol sa pangunahing departamento ng kumpanya, at ang mga bagong empleyadong dinala niya ay tiyak na mga elite sa pananalapi na sinanay ni Elliot, kaya ang mga account ng Tillman Constructions ay magiging malinaw sa araw. Isang nakamamatay na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ayaw niyang mahawakan siya, ngunit talagang naging hadlang ito sa kanyang paggawa ng pera. Well, kung ganoon, Miss Tillman, ipauubaya ko sa iyo ang departamento ng pananalapi. You can come to me if there's anything, mababaw na kabaitan niyang sagot habang ikinukubli ang galit. Tumanggaw si Anastasia. Sige, sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone, sinulyapan niya ang screen nito bago ito kinuha. Hello. Libre mo ba? Tingnan ang mga balita ngayong umaga. Naglalakad patungo sa French window, nakiusap si Anastasia sa lalaki, halika, sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyari. Medyo busy ako. Kabanata 524. Si Riley ay hinatulan ng kamatayan. Si Aliona at ang kanyang mga tao ay hindi rin makakatakas sa legal na parusa. Serves them right. Ngunit paano siya nahatulan ng kamatayan? Malupit nilang pinatay ang anak ni Lucas sa ibang bansa, kaya kinasuhan siya ni Lucas. Hinatulan siya ng kamatayan sa unang paglilitis para sa maraming krimen. Pumikit si Anastasia. Nandyan din ang pagkamatay ng nanay ko at ang pagkidnap kay Elliot noong bata pa siya. Ang taong ito ay karapat-dapat sa kamatayan dahil sa pagkakaroon ng dugo sa kanyang mga kamay, naisip niya. Kumusta ang aking mga tao sa kanilang trabaho? Napaka-profesional nila. Sunduin kita at dadalhin sa ospital mamayang hapon. Okay, tumanggaw si Anastasia. Samantala, nasa opisina niya si Alex, ngunit wala siyang mood na magtrabaho sa sandaling ito. Gusto niyang tanggalin si Anastasia para magkaroon siya ng kompletong kontrol sa Tillman Construction sa pamamagitan ng pagmamanipula kay Erica. Gayunpaman, natatakot siya sa kapangyarihan at impluwensya ni Elliot. Pagkatapos ng lahat, si Anastasia ay syota ni Elliot. Kung may mangyari man sa kanya, malamang na mauunawaan niya ito. Naisip niya si Erica na walang utak at madaling gawing scapegoat. Nakaupo sa dating opisina ni Francis, nasiyahan si Alex sa pakiramdam ng pagiging superior nang tumunog ang telepono sa harap niya. Kinuha niya ang receiver, sinabing, "Hello. Narito si President Hunter, President Zimmer mula sa Golden Meadows Property Group. May pag-uusapan daw siya sa iyo." Agad na bili ni Alex, "Ipakita mo siya sa conference room." "Pupunta ako dyan kaagad." Hindi siya nang ahas na i-snub si President Zimmer, na isa sa matagal ng kliyente ni Francis at kailangan niyang maging sweet. Matapos ayusin ang kanyang damit, tinawag niya ang kanyang assistant at pumunta sa conference room kasama ang huli.
Sa sandaling itulak niya ang pinto at pumasok, agad niyang binati si Pangulong Zimmer ng may matinding sigasig, na nagsasabing, "Bakit ka mag-abala na pumunta dito, Pangulong Zimmer? Kung meron man, tawagan mo lang ako at pupuntahan kita agad." Napakabait na binata na kailangang tretuhin ng may paggalang, Pangulong Hunter. Narinig ko ang tungkol kay Pangulong Tillman, at nais ko siyang gumaling ng mabilis, sagot ni Pangulong Zimmer. Pagkatapos, nagpatuloy siya na may seryosong tingin sa kanyang mga mata, "President Hunter, narito ako para sabihin sa iyo ng personal ang isang bagay. Natatakot ako na hindi mapunan ng kumpanya ko ang order gaya ng tinukoy sa aming kontrata." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Hindi niya maiwasang magtanong ng nakangiti, "President Zimmer, matagal na tayong relasyon. May inaalala ka ba?" Umiling si Pangulong Zimmer. "No. It's that I'm going to retire, so anak ko na ang pumalit sa trabaho ko. May sarili siyang mga ideya at gusto niyang kanselahin ang aming pakikipagtulungan sa iyong kumpanya, at wala akong magagawa tungkol dito. Kaya naman nagpunta ako dito para humingi ng tawad sa iyo at sabihin sa iyo ang tungkol dito." Paumanhin, Pangulong Hunter, sabi niya bago tumayo para umalis. Natarante si Alex ng hindi sinasadya, "President Zimmer, maaari pa rin nating pag-usapan ito. Kung mayroong anumang bagay tungkol sa amin na hindi ka nasisiyahan, maaari naming napagdesisyonan na ito ng anak ko, kaya walang paraan para pag-usapan ito," sabi ni Pangulong Zimmer bago umalis. Saglit na nagdilim ang mukha ni Alex. Alam niyang may kinalaman ang pagkansela ng kanilang collaboration sa pagkakatalaga niya bilang presidente. Di nagtagal pagkatapos nito, nakatanggap siya ng mga tawag sa telepono mula sa ilang mga kliyente, na iminungkahi din na muling pag-usapan ang kanilang mga umiiral na pakikipagtulungan. Natarante si Alex sa mga tawag. Hindi lang iyon, marami sa kanyang mga kliyente ang nagkansela ng kanilang mga order sa loob lamang ng isang araw, na naging sanhi ng karamihan sa mga order na mayroon si Francis, sinigurado para makansela ang kumpanya. Si Alex ay ganap na walang kakayahang magsagawa ng negosyo. Naisip niyang malalampasan niya ang taon sa pamamagitan ng pag-asa sa mga utos na ito. Ngunit ngayon, kakaunti na lang ang natitira niyang mga proyekto ilang araw lamang pagkatapos mahulog ang kumpanya sa kanyang mga kamay. Katwiran lang kung iisa lang ang nag-cancel ng order nila, pero ngayon, naramdaman ni Alex na may binabalak laban sa kanya. Sino kaya ito? Sino ang magkakaroon ng ganoong kalaking kakayahan? Ang taong iyon ay nag-clamp sa halos lahat ng mga proyekto ng Tillman Constructions para sa taong ito. Nagbago ang kulay ng mukha ni Alex, may naisip siyang nakakatakot. "Elliot, siya kaya ang nanggugulo sa likod ko. Kung ito talaga ang kanyang ginagawa." Nakaramdam ng matinding pressure, hindi napigilan ni Alex na tumayo mula sa kanyang upuan bago dumiretso sa opisina ng Departamento ng Pananalapi, kung saan may sariling opisina si Anastasia at sinusuri ang mga account na naayos na. Kabanata 525. Si Francis ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa nakalipas na ilang taon, kaya ang pagganap ng kumpanya ay naging napaka-stable. Maya-maya lang ay pumasok si Alex na medyo balisa. "Miss Tillman, gusto kitang makausap." Napataas ng kilay si Anastasia. "Mayroon ba, Pangulong Hunter? Maaari mo bang hilingin kay Pangulong Presgrave na bigyan kami ng pahinga at ihinto ang pag-target sa Tillman Constructions? This is your dad's company, after all," sabi ni Alex sa halos nagmamakaawa na tono. Bahagyang kumunot ang noo ni Anastasia. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang iyong ama ay nakakuha ng ilang mga proyekto noong nakaraang taon, ngunit ngayon ang mga kliyenteng iyon ay nagnanais na kanselahin ang kanilang mga order. Iilan lang ang maliit na order ko ngayon, pero halos hindi nila masustain ang paglago ng kumpanya." Si Anastasia ay tila hindi nababagabag sa ibabaw, ngunit siya ay nagulat sa loob. Talaga bang kumilos si Elliot laban kay Alex? Anong balak niya? Wala itong kinalaman kay Elliot. Kung gusto ng mga kliyente na kanselahin ang kanilang mga order, dapat mong tingnan sa iyong sarili ang mga dahilan sa halip na sisihin siya para dito, nagtatalo siya. Tapos, malamig niyang tinuya, "Hunter, naniniwala akong walang mangyayari sa kumpanya ng tatay ko basta nasa kamay mo. Ikaw ay napakahusay na tao, kung tutuusin. Kung ganoon, Miss Tillman,
Mangyaring tanungin si Pangulong Presgrave kung mayroon siyang kinalaman dito. Kung ito talaga ang kanyang ginagawa, pakiusap na ibalik niya sa amin ang mga proyekto, mapagpakumbaba na pakiusap ni Alex. Gayunpaman, malinaw na hindi siya tutulungan ni Anastasia. Ang mga proyekto ng kumpanya ay iyong sariling negosyo. Ako lang ang namamahala sa pananalapi ng kumpanya. Napagtanto din ni Alex na walang pakialam si Anastasia sa kapalaran ng Tillman Constructions. Gayunpaman, inaalagaan niya ito. Hindi na muling magkakamalay si Francis habang buhay, na gagawing pag-aari niya ang kumpanya. Sa makatuwid, kailangan niyang tiyakin na kumikita ang kumpanya. Ngayong ikinasal na siya kay Erica, siya ay itinuturing na isa sa mga pangunahing shareholder ng kumpanya. Hindi lamang iyon, ngunit nilayo ni Erica na ilipat sa kanya ang 40% pagbabahagi na pag-aari ni Naomi sa kumpanya, na ginagawa siyang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Pagkaalis niya, kinuha ni Anastasia ang kanyang telepono at idinial ang numero ni Elliot. Hello. Isang boses lalaki ang sumagot sa telepono na may hagik-hak sa kabilang dulo na para bang alam niyang tatawagan siya. Dahil ba sa iyo kaya nawalan ng ilang malalaking proyekto ang Tillman Constructions? Tanong ni Anastasia. Oo, ito nga, bakit mo gagawin iyon? Naguguluhan si Anastasia. Gusto kong makuha ang Tillman Constructions. Sabi ni Elliot. Kung gayon, paano mo ito makukuha? Walang pagtutol si Anastasia sa kanyang mga pamamaraan. Parang ordinaryo ang pinag-uusapan ni Elliot. Dahil gustong-gusto ni Alex na sarilinin ang kumpanya ng iyong ama, hahayaan ko siyang matikman kung ano ang pakiramdam ng mabigatan sa malalaking utang. Siya lang ang may kasalanan sa paghingi ng gulo. May magagawa ba ako para sa iyo? Hindi kailangan. Hayaan mo akong mag-isa. Matagal na itong pinlano ni Elliot. Isa si Alex sa mga taong kinaiinisan niya dahil na-overreach niya ang sarili niya sa panliligaw kay Anastasia. Ito lamang ay sapat na upang mapunta siya sa blacklist ni Elliot. Sinusuri ko ang mga account ng kumpanya, at nakakita ako ng ilang isyu. Ang mga account ay hindi tali, may pagkakaiba ng ilang milyon. Pinangasiwaan ni Anastasia si Tillman. Ang pananalapi ng constructions ay tiyak na maghukay ng dumi kay Alex. Malaki ang tiwala sa kanya ni Francis, pero may nagawa ba siya sa likod ng una? Marahil ay makakahanap siya ng ilang mga isyu. Sige, sunduin kita. Elliot, gustong sunduin siya mula sa trabaho. Okay, gusto kong pumunta sa ospital para bisitahin ang tatay ko. Samantala, nakaupo si Alex sa dating upuan ni Francis. Hindi siya ganoon katanga. Sa halip, nakaamoy siya ng panganib. Bigla siyang naging pinakamalaking shareholder ng Tillman Constructions. Kung ang kumpanya ay malugi isang araw, kailangan niyang kumuha ng malalaking utang. Hindi lamang siya mabibigo na yumaman, kundi mabaon din siya sa utang lahat dahil sa mga panlilinlang na nilalaro ni Elliot, ang multimillionaire na kapitalista. Ang haka-haka ay nagdulot sa kanya ng malamig na pawis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumawag si Erica, na nagsasabing, "Hey, Alex. Papunta na ako ngayon sa opisina mo para dalhin sa iyo ang equity contract ng nanay ko bago natin pirmahan ang share transfer agreement." Si Alex ay nahuli sa isang dilema. Sa isang banda, naroon ang tukso ng mga shares ng Tillman Constructions, sa kabilang banda, gayunpaman, mayroong napakaraming kakayahan ni Elliot. Damn it, mukhang sobrang irritable, itinulak niya ang mga dokumento sa kanyang mesa. Si Elliot ay nakatayo sa kanyang paraan upang yumaman, ngunit wala siyang kapangyarihan na lumaban. Kabanata 526. Kinuha ni Anastasia ang kanyang bag at lalabas na sana sa Finance Department nang dumating si Erica at humarang sa kanya. Mag-usap tayo. Tumingin sa kanya si Anastasia na nakahalukip-kap. Tungkol saan? Hinding-hindi ilalagay ng nanay ko si tatay, kaya dapat nagkamali ka. Palayain mo na siya, sabi ni Erica sa pagitan ng mga nakagisnang ngipin. Nagliyab ang mga mata ni Anastasia. Erica, kung may konsensya ka pa, alalahanin mo si tatay imbes na magdahilan sa nanay mo. Siya ay lumilipat sa pagitan ng buhay at kamatayan ngayon. Halatang nagulat si Erica. Anong nangyari kay Dad? Mula ngayon, hindi mo na kailangang malaman ang kalagayan ng tatay ko. Naikuyong ni Anastasia ang kanyang mga kamao. Sa kanyang opinyon, ang mga aksyon ni Erica ay naging dahilan upang hindi siya maging kwalipikado.
Anak ni Francis, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang hindi ipaalam sa akin ang kanyang kalagayan? He's also my dad, mahinang protesta ni Erica. Pagkatapos, nang maalala na narito siya upang humingi ng awa kay Anastasia, agad siyang nakiusap sa mas mahinang boses, "Sis, paalisin mo ang aking ina." Ano man ang kanyang ginawa lamang niya ito sa isang sandali ng paghusga. Siya ang aking ina at ang iyong madrasta, pagkatapos ng lahat. Pwede mo ba siyang pakawalin? Kahit magising si tatay, tiyak na mapapatawad niya ito. Napatingin sa kanya si Anastasia na may galit. Walang kwenta ang pagmamakaawa sa akin. Hindi ninyo ako tinatrato bilang bahagi ng pamilya, at palagi ko kayong tinatrato bilang mga tagalabas. Iminungkahi ni Erica, kung ganoon, Anastasia, ano ang kailangan kong gawin para palayain mo ang aking ina? Paano ito? Bibigyan kita ng 10% ng shares ko para bitawan mo siya. Bilang isang taong sakam sa kita, naisip niya na si Anastasia ay ang parehong uri ng tao na katulad niya. Nang marinig ang mga salita ni Erica, nakita lamang ni Anastasia ang mga ito ng isang insulto sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Erica na may madilim na mga mata, na nagsasabing, "Sinasabi ko sa iyo, walang halagang pera ang makakapagligtas sa taong nanakit sa aking ama. Gusto kong bayaran nila ang presyo at makuha ang nararapat nilang parusa." Ikaw, takot sa hitsura ng mga mata ni Anastasia, napaatras si Erica. Kaagad, sinabi niya sa pagitan ng mga nakapikit na ngipin, "Kahit na naaresto mo ang aking ina, ang mga bahagi ng aking ina ay inilipat na ngayon kay Alex. Mas mabuting kalimutan mo ang tungkol sa pagkuha ng kanyang mga bahagi." Nang marinig ang mga salita ni Erica, naramdaman lamang ni Anastasia na ang nakikita lamang ng una ay ang mga bahagi ng kumpanya. Siya ay nabulag ng kasakiman na wala siyang pakiramdam ng pagkakamag-anak upang pag-usapan. Ano ang isang malungkot na bagay para sa kanya, magkaroon ng ganoong anak na babae? Ibigay mo na lang sa kanya ang shares. Wala akong pakialam dito. Napakunot ang mga labi niya. Galit si Erica sa kaibuturan. Mayroon pa bang ibang bagay na maaaring magalit kay Anastasia? With that, umalis si Anastasia dala ang kanyang pitaka. Malamang nakarating na si Elliot sa ibaba, naisip niya. Bumalik si Erica sa opisina ni Alex dala ang kanyang pitaka. Nang makita siyang nakatayo sa harap ng French window at nakatingin sa labas ng bintana, masaya itong lumapit sa kanya. "Alex, dinala ko ang kasunduan dito." Sa sandaling ito, nakatingin si Alex sa tatlong Rolls Royce sa pasukan ng kumpanya. Nakita niya ang lalaking bumaba ng sasakyan sa gitna, na nagparamdam sa kanya ng hindi maipaliwanag na inaapi kahit sa malayo. "Elliot, bakit siya nandito?" Bumilis ang tibok ng puso ni Erica nang makita ang lalaki sa ibaba. Nababalot sa huling sinag ng araw sa gabi, siya ay mukhang kasing gwapo ng isang Diyos habang nakatayo siya roon. Sa sandaling iyon, gayunpaman, nakita niya si Anastasia na naglalakad palapit sa kanya, naglakad na rin siya papunta kay Anastasia. Inilagay ang kanyang braso sa mga balikat ni Anastasia ng magiliw, kinuha niya ang kanyang bag mula sa kanya at sinamahan siya sa kotse. Nag-aapoy ang mga mata sa paninibugho, nagngangalit si Erica sa puot. Tila naramdaman ni Elliot ang tingin mula sa ikatlong palapag, dahil ibinaling niya ang kanyang ulo at tumingin ng malamig na tingin sa ikatlong palapag, direksyon. Napabuntong hininga si Alex, ang tingin sa mga mata ni Elliot ay nakaramdam siya ng pananakot. Pagkaalis ng sasakyan ni Elliot, kinuha ni Erica ang kasunduan sa kanyang bag. "Eto, Alex, pirmahan mo na." Sa pagtingin sa kasunduan sa paglipat ng bahagi, si Alex ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang napunit. Hindi siya makapagdesisyon kung pipirmahan ito o hindi. Hindi pa rin niya mahulaan kung ano ang eksaktong gustong gawin ni Elliot sa Tillman Constructions. Kung nakuha niya ang 40% shares, baka kumita siya ng kaunti. Kung hindi siya pumirma sa kasunduan ngayon, wala siya. Dahil sa pansariling interes, nawalan siya ng kakayahang mga tuwiran, at ang kanyang presensya ng isip ay lumipad sa labas ng bintana. Sa huli, iniunat niya ang kanyang kamay at pinirmahan ang kanyang pangalan sa dokumento, naging alipin sa kanyang pagnanasa. "Alex, binabati kita sa pagiging pinakamalaking shareholder ng Tillman Constructions. I'll be depende on you from now on," sabi ni Erica bago lumapit para bigyan siya ng matamis at mapang-akit na halik. Kabanata 527.
Dahil nawala ang kanyang ina, si Alex na lang ang maaasahan ni Erica. Erica, sinusuri ni Anastasia ang pananalapi ng kumpanya. Mayroon akong ilang panlabas na pondo na natatakot akong malaman. Matutulungan mo ba ako kapag nangyari iyon? Kay kinamkam mo ang pera ng kumpanya. Mga 3 milyon. Hindi natakot si Alex na aminin ito. Kailangang umasa sa kanya ngayon si Erica. Ano? How could you? Gusto siyang pag-alitan ni Erica, ngunit napigilan lamang niya ang kanyang mga salita nang maisip niyang asawa na niya ito. Paano kita matutulungan? Si Anastasia na ngayon ang may kontrol sa pananalapi ng kumpanya, kaya tiyak na malalaman niya ang tungkol dito. Kapag nangyari iyon, sabihin mo lang na pina-divert ko ang pera sa bank account mo para sa personal mong gamit noon. Ikaw ang anak ni Francis at ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hanggat sinasabi mong ikaw ang gumastos ng pera, walang mangyayari. Tinanong siya ni Alex kay Jake ang sisihin. Nag-aatubili na sabi ni Erica, okay then. Nang matapos ang kanyang talumpati, tinanong ni Alex, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Anastasia? Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa panganib. Inutusan niya si Elliot na nakawin ang aming mga kliyente upang maging sanhi ng mga break sa chain ng pagpopondo ng Tillman Constructions. Gusto niyang pilitin ang kumpanya na magdeklara ng bangkarota. Ano? Gusto niyang mabangkarot ang kumpanya ng tatay ko. Galit na galit si Erica. Baliw ba siya? Hanggat ang Tillman Constructions ay nahaharap sa pagkabangkarote, ito ay sasailalim sa pagpuksa ng bangko. Kapag nangyari iyon, mabibigatan ang bawat shareholder ng kumpanya sa mga utang nito. Sa puntong iyon, mabibigatan tayo ng malalaking utang at matatapos habang buhay. Nang marinig ito, agad na nanghina si Erica sa mga tuhod. Gusto lang niyang makakuha ng pera mula sa kumpanya, ngunit hindi niya nais na maging saddled sa mga utang. Ngunit si Anastasia mismo ang nagmamay-ari ng 30% ng mga bahagi ng kumpanya. Bobo ba siya? Naisip niya sa sarili. Who cares kung mabaon siya sa utang? Inalalayan siya ni Elliot. Ang mga utang ay magiging napakalaking para sa amin, bagaman. Kung hindi natin sila mabayaran, makukulong tayo. Sinadya ni Alex na pukawin ang takot ni Erica dahil ito ang tanging paraan upang himukin siya sa pagkilos. At sigurado, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding puot sa kanyang mga sinabi. She uttered between clenched teeth, if she dares to make Tillman Constructions bankrupt, I'm not gonna let her off. Erica, ngayong nawalan na kami ng ilang kliyente, nasa panganib ang aming kumpanya. Magmadali at magmakaawa sa kanya na hikayatin si Elliot na huminto, mungkahi ni Alex. Gustong bisitahin ni Erica si Francis bukas ng umaga. Hindi siya maaaring maging masyadong walang puso. Kung tutuusin, anak niya pa rin siya ngayon at mananatiling ganoon habang buhay. Pangalawang anak ako ni Francis hanggat hindi nalaman ang sikreto ng aking pagiging magulang, gabi na. Ang puso ni Anastasia ay kumirot sa katahimikan habang siya ay nakaupo sa harap ng higaan ni Francis at tinitingnan ang kulay abo na buhok sa kanyang mga templo. Ang magandang balita ay stable ang vital signs niya, na walang senyales ng sequelae. Gayunpaman, hindi alam kung siya ay makakabawi. Ang sabi ng doktor ay baka bigla na lang siyang bumalik o makomatose ng ganito, kaya ang tanging magagawa niya ay maghintay ng matyaga. Mga 11 PM na nang tuluyan siyang umalis sa tabi ng kanyang kama. Pagod, bumalik siya sa silid, at nakita niya ang lalaking nagtatrabaho sa sofa. May laptop siyang inilagay sa kanyang kandanggan at tinatap ang keyboard gamit ang kanyang manipis na mga daliri. Nagulat si Anastasia. Nakasuot ng itim na turtleneck sweater, ang lalaki ay tila mabato at kaakit-akit pa sa ilalim ng liwanag, na may seryosong ekspresyon. Napatingin si Elliot sa kanya. Bumalik ka na, maligo ka na at matulog ka na. Ano naman sayo? Hindi ka ba matutulog? Tanong niya. Ayaw din niyang magpuyat siya sa trabaho. Siyempre, hindi dapat matulog si Elliot sa kanyang silid. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang tanong, agad siyang tumangala sa pagtataka sa hindi kapani-pani walang maliwanag na mga mata. Gusto mo bang samahan kita matulog? Tumingin si Anastasia sa mga mata niya bago ibinaba ang ulo sa kahihiyan. Oo, kaya mo. Isinara ni Elliot ang kanyang laptop at wala nang pakialam sa kanyang trabaho. Sige, sabay na tayo matulog. Nang lumabas si Anastasia pagkatapos maligo ay hinihintay na siya ni Elliot sa kama,
Kanina pa siya naligo. Pinagmasdan niya ang pagpapalit nito ng kulay abong pijama. Nakasuot ng lilac na pijama, itinaas niya ang mga saplot at humiga sa kama. Pagkatapos, pinatay niya ang mga ilaw at natural na humiga sa mga braso nito. Ang lalaking nasa likod niya ay bumulong sa kanyang tainga sa malalim na boses, "Gusto kong huminto ka na sa trabaho mula bukas." Kabanata 528. Bakit? Tanong ng isang naguguluhang Anastasia. Sa tuwing titingnan ka ni Alex, pakiramdam ko ay mapahamak siya. Tumutulo ang selos sa boses ni Elliot. Bahagyang yumoko ang mapupulang labi ni Anastasia. Nakakatuwa ang itsura ng lalaking ito sa tuwing nagseselos. Ang mayroon ako para sa kanya ngayon ay galit. Paliwanag niya, "Hayaan mo akong makitungo sa mga taong ito. Ibibigay ko sa kanila ang pinaka-tragic na wakas." Hindi makapaghintay si Elliot na gawin ito sa kanyang sarili. Sagot ni Anastasia, "Si Naomi ang sis-isi sa lahat ngayon, pero alam kong kasali rin sina Alex, Erica, at Colin sa pakana laban sa buhay ng tatay ko. Wala sa kanila ang makakatakas dito." Nanlilisik ang mga mata niya sa galit sa dilim. Marahil ay magising ang kanyang ama, dahilan upang masira ang mga paratang sa pagbabago ng kanyang kalooban. Gayunpaman, hindi alam kung kailan siya darating. Sa kabilang banda, ang mga taong ito ay ngayon ay umaani ng bunga ng paggawa ng iba, hinahati ang kanyang kumpanya sa kanilang mga sarili at tinatamasa ang kanyang kayamanan. Kaya naman, umaasa siyang magbabayad ang mga taong ito kapag nagkamalay na siya. Lumalim ang gabi, at hindi gumagalaw si Elliot. Mahimbing na natutulog ang babae sa kanyang mga bisig, na parabang nakatulog ito ng husto sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na ang lalaki ay halos palaging nawawalan ng tulog sa mga gabi kapag sila ay natutulog sa mga bisig ng isa't isa ng ganito. Walang paraan na mahawakan niya ito sa kanyang mga bisig nang hindi nakaramdam ng pagkapukaw, kaya pinipigilan lamang niya ang kanyang mga paghihimok. Gayunpaman, sa harap ng babaeng inaasam-asam niya araw at gabi, matagal nang nasira ang kanyang pagpipigil sa sarili na lagi niyang ipinagmamalaki. Ang tanging nagawa niya ay halikan siya ng ilang beses sa pisngi sa liwanag ng buwan para aliwin ang sarili. Nang magising si Anastasia kinaumagahan, nalaman niyang natutulog pa rin ang katabi niya. Tahimik siyang bumangon sa kama nang hindi siya ginising. Sa pagkakaroon ng mahimbing na tulog, naligo siya at nag-almusal bago umalis upang tingnan si Francis. Gayunpaman, pagdating niya sa pasilyo, nakita niya ang ginang na pumipirma sa kanyang pangalan sa istasyon ng nurse na si Erica. Dahil dito, bahagyang nagdilim ang mukha niya. Nakita rin siya ni Erica. Huminga siya ng malalim, itinago niya ang kislap ng puot sa kanyang mga mata, naalala na narito siya ngayon upang magmakaawa kay Anastasia. "Sis, kamusta si Dad?" Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya si Anastasia na Isis, sa kalmadong paraan. Hindi gustong kilalanin ni Anastasia ang isang babae bilang kanyang kapatid, bagaman. She retortedly impassively, "So may pakialam ka pa rin sa tatay ko, ha? Akala ko ang kumpanya lang ang inaalala mo. Siya ang tatay ko. Siyempre may pakialam ako sa kanya." Medyo guilty na argumento ni Erica. "Ayos naman si Dad. You don't have to come if there's nothing." Anastasia wished she could see through Erica. Gusto niyang malaman kung ang puso ng huli ay itim. At kung bakit nakipagsabuatan ang huli sa kanyang ina laban sa kanyang sariling ama. "Sis, ninakaw mo ba ni Elliot ang mga kliyente ng kumpanya ni Dad para malugi ang kumpanya niya?" Tanong ni Erica sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Nakahalukip-kip ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, tumugon si Anastasia ng may pag-aalinlangan, "Hindi ba't ikaw at ang iyong asawa ang namamahala sa kumpanya? Please, sis, nakikiusap ako. Company ni Dad ang pinag-uusapan namin. Mas mahalaga sa kanya ang kumpanya kaysa sa sarili niyang buhay. Pwede bang huwag mo itong gawing bangkarota?" Pakiusap ni Erica na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Handa siyang magpakumbaba para sa pera. Maya-maya lang, nagring ang phone ni Anastasia. Matapos masulyapan ang screen nito, naglakad siya sa kabilang side ng hallway at sinagot ito. "Hello, Miss Tillman, nakakita kami ng ilang abnormal na pagbabayad na maaaring napagkamalan. Ang kabuoang halaga na napagkamalan ay higit sa 3 milyon. I trace ang pera at alamin kung nasaan ito." "Roger that, Miss Tillman.
Pupunta tayo sa bangko para subaybayan ang pera sa pangalan ng kumpanya. Ibinaba ni Anastasia ang telepono. Nahuli niya ang ebidensya ng maling paggamit ni Alex sa mga pondo ng kumpanya, ngunit ito ay malayo sa sapat. Nasa sasakyan din si Alex noong gabi ng aksidente ni Francis. Kasama sina Naomi at Erica, naantala niya ang pagliligtas kay Francis. Ang kanyang wakas ay hindi dapat maging napakasimple, naisip niya. Pumasok na si Erica sa ward. Habang nakatingin kay Francis, na nakahiga sa higang may sakit, nanlilisik ang mga mata nito sa sama ng loob. Tinawag niyang Taytay, ang lalaking ito sa loob ng mahigit 20 taon sa kabila ng walang kaugnayan sa kanya. Kung wala siyang napala mula sa kanya, ang 20 taon na ginugol niya sa pagtawag sa kanya ng Taytay, ay mauubos. Nang makita ang figure ni Anastasia, agad siyang nagsimulang maglaro na may mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Gumising ka na, Dad. Gumising ka na, Dad, please. Kabanata 529. Dad, miss na kita. Miss na kita. Nakatingin si Anastasia habang nakatayo sa harap ng French window, alam na alam niyang ang mga luha ni Erica ay pawang luha ng buwaya. Samantala, sa isang downtown shopping mall, isang nakaistilong damit na si Hailey ang nakahawak sa braso ni Alex at namimili na nakasuot ang kanyang face mask. Ang kanyang mukha ay nasa ilalim ng kutsilyo, ngunit ito ay maganda pa rin. Nagustuhan din ni Alex si Hailey. Sa pagkakaroon ng isang paraan sa mga lalaki, siya ay induled lahat ng kanyang pagnanais para sa katuparan kapag siya ay kasama niya. Ang ganda ng shirt na ito. Subukan ito. Masyadong mahal. Ayaw ni Alex na subukan ito nang makita niya ang tag ng presyo. Gayunpaman, hinayla ni Hailey ang kanyang kamay, na nagsasabing, hindi iyon magagawa. Kailangan mong subukan ito. Hindi ka na Mr. Hunter. President Hunter ka na ngayon. Agad namang natuwa si Alex sa hitsura ng paghanga at paghanga sa kanyang mga mata. Sinubukan niya ang kamiseta, pagkatapos ay binayaran niya ito gamit ang kanyang pera, na kusa niyang ginugol. Hinding-hindi maibibigay ni Erica sa kanya ang ganitong pakiramdam. Sa kabila ng pag-aasawa sa kanya, palagi itong minamaliit. Si Hailey lang ang nakakakiliti sa kanyang vanity. Sa sobrang sentimental sa sandaling ito, iminungkahi niya, Hailey, kapag nakakuha ako ng pera mula sa Tillman Constructions, bumili tayo ng bahay sa tabi ng dagat. Magpapakasal tayo, magkakaanak, at mabubuhay tayo doon sa pagre-retiro, okay? Oo naman. Hindi ako makapaghintay na masiyahan sa ganitong buhay kasama ka. Bigyan mo pa ako ng oras. Kapag nakuha ko na ang pera, aalis ako kaagad. I'll divorce Erica and marry you. Sige, matyaga akong maghihintay sa iyo. Napangiti si Hailey na may pagkamayabang sa kanyang mga mata. Hinding-hindi malalaman ni Anastasia na habang buhay kong gugulin ang pera ng kanyang ama, naisip niya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, lumabas ng ospital si Erica, at bumalik sa Tillman residence. Ang dating maaliwalas na tahanan para sa kanya ay wala na ngayong init. Ang naiwan na lang ay isang katulong na nasa trabaho pa, na nag-aasikaso sa bahay-bahay at nagluluto ng pagkain para sa kanya. Maligayang pagbabalik, Miss Erica. Gusto mo ba ng makakain? Tanong ni Mrs. Garner. Umupo si Erica sa sofa. Namiss niya si Naomi at gusto niyang alisin siya sa kustodiya ng pulisya. Kung hindi, sa ebidensyang hawak ni Anastasia, tiyak na masentensyahan si Naomi ng kulungan. Mapapalaya lang siya kung susuko si Anastasia at ibinaba ang kaso laban sa kanya. Napaka-uncompromising ni Anastasia sa kanyang paninindigan, at galit siya kay nanay. Walang paraan na pabayaan niya si nanay, naisip ni Erica. Ang pag-iisip ay nagparamdam sa kanya ng pagkabalisa at pagkabalisa. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Tumayo si Mrs. Garner at lumabas para sagutin ang pinto. Nang makita niya ang isang kakaibang lalaki sa labas ng gate, nagtanong siya. Sino ang hinahanap mo? Ang lalaki sa labas ay nasa early 50s, kulubat ang mukha, kuba, at kulay abo puting buhok. Masasabi ng isa sa isang sulyap na siya ay kabilang sa underclass society. Excuse me, pero dito ba nakatira si Naomi Lowell? Bakit mo tinatanong ang aming madam? Tanong ni Mrs. Garner na may bahid ng disdain sa boses habang medyo masama ang tingin sa lalaki. Mayroon akong kailangang pag-usapan sa kanya. Ginang.
Garner dared hindi ipaalam sa kanya in carelessly, bagaman. Wala si Madam sa bahay. Si Miss Erica lang. Sa sala, nagtaka rin si Erica kung sino ang sumusulpot sa kanila. Matagal siyang naghintay, ngunit hindi pinapasok ni Ginang. Garner ang bisita, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang lumabas ng mag-isa. Sino ito? Mrs. Garner. Miss Erica, it's a stranger. We don't know him, sagot ni Mrs. Garner bago tumingin sa lalaki sa labas ng gate. Napatingin din ang lalaki sa labas kay Erica sa may gate. Biglang nagningning ang mga mata niya sa excitement. Anak ka ni Naomi. Tumingin sa kanya si Erica bago naiinis na ikan-away ang kamay. Umalas ka na. Huwag kang lumapit sa pintuan ko para magmamakaawa. Natigilan ang lalaki sa labas. Hinawakan niya ng mahigpit ang rehas gamit ang dalawang kamay. Tinanong niya, anak ka ba talaga ni Naomi? Anong kinalaman niyan sayo? Mawala ka. Moldite kang pulubi. Pahabol na sigaw ni Erica. Nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Pwede ba tayong mag-usap, binibini? May itatanong ako sa iyo. I don't have time to talk to you. Erica, sabi bago hinayla si Mrs. Garner. Huwag mo na lang siyang pansinin. Pinanood ng lalaki ang pag-alis ni Erica. Pagkatapos, tumingin siya sa mansyon ng Tilinan family na may kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Kabanata 530. Bumalik si Erica sa sofa, pinalala pa ang mood niya sa lalaki sa labas. Sinabi niya kay Mrs. Garner, kung makikita mo muli ang lalaking iyon sa hinaharap, huwag mo na lang siyang pansinin at itaboy siya. Pero kilala niya si Madam, Miss Erica. Maaari ba siyang maging kaibigan niya? Paano kaya nagkaroon ng kawawang kaibigan ang nanay ko? Sa isang sulyap ay masasabi na siya ay isang pulubi na pumunta sa aking bahay para manghingi ng pera, hindi magalang na pagmumura ni Erica. Palibhasa'y nakabuo ng hangin ng higit na kahusayan sa bahay na ito, tumanggaw si Mrs. Garner bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Paano kaya naging kaibigan ni Madam ang ganoong tao? Pagkatapos ay dinial ni Erica ang numero ni Alex, kung saan sinagot niya ang telepono sa kabilang linya. Oy, Erica. Nasaan ka? May nakilala akong kliyente. Kailan ka uuwi? Babalik ako saglit. Bumalik ka, kung ganoon. Naiinis akong mag-isa. Si Erica ay nananabik na bumalik si Alex sa bahay na ito. Gayunpaman, lingid sa kanyang kaalaman, nakaupo si Alex sa isang kafe kasama si Hailey sa kanyang mga bisig sa mismong sandaling ito. Hindi lang siya nanonood ng may pagkukunwari habang sinasagot nito ang telepono, kundi sinadya pa niya itong yamakap sa kanya. Pagkababa ng telepono, tumingin si Alex kay Hailey, kailangan kong bumalik para makasama siya ngayong gabi. Nag-aatubili na humiwalay sa kanya, hinawakan siya ni Hailey sa kanyang mga braso. Ayokong umalis ka, gusto kong samahan mo akong matulog ngayong gabi. Magpakabait ka lang at magtiis ng kaunti pa. Kapag nakuha ko na ang pera mula sa Tillman Constructions, hihiwalayan ko siya kaagad, sabi ni Alex, inaaliw siya. Saka lang nagpout si Hailey sa labi. Okay, si Anastasia ay hindi pumunta sa kanyang opisina ngayon. Sa halip, pumunta siya sa Presgrave Residence sa hapon para ihatid si Jared para makapagpahinga. Naglakad-lakad sila sa parke, kasama ang ilang mga bodyguard na nag-escort sa kanila mula sa likuran upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Tila may alam si Jared, at isang bakas ng kalungkutan ang bumungad sa kanyang malalaking mata. Mommy, kailan madyay gising si Lolo? May sakit ang lolo mo, kaya kailangan niya ng oras para magising. Hintayin natin siya ng kaunti pa, okay? Ipinikit ni Jared ang kanyang mga mata. Dahil isang matinong bata, napakahusay niyang kumilos sa Presgrave Residence. Madalas isama ni Elliot ang batang lalaki sa Presgrave Group o para tumambay sa mga shopping mall. Jared, magiging busy ako ngayon. Ayos lang, Mommy. Ituloy mo lang ang iyong negosyo. I'll be good, matinong sagot ni Jared. Inalagaan siyang mabuti sa Presgrave Residence, kung saan itinuring siya ni Harriet na parang sariling apo sa tuhod. Mahiwagang sabi niya, Mommy, nakita ko po si Mr. Ang photo album ni Presgrave noong nakaraan. Hulaan. Kamukhang kamukha mo ba siya? Oo, tama na. Doble ako sa kanya. Nang tingnan ko ang mga litrato niya noong bata pa ako, pakiramdam ko ay tinitignan ko ang sarili ko na nagbuntong hininga si Anastasia. To think there's such a coincidence, naisip niya.
Pagkatapos nilang maglakad-lakad sa parke, dinala ng mga bodyguard si Jared pabalik sa Presgrave residence, samantalang bumalik si Anastasia sa ospital. Pagkababa niya ay tumunog ang cellphone niya. "Hello," sabi niya. "Miss Tillman, nalaman namin na si Alex ay bumili ng isang maliit na apartment gamit ang maling pera," ang ulat ng isang tao mula sa Departamento ng Pananalapi. "Sige, tandaan ito at patuloy na tingnan ito," utos ni Anastasia. Pagpasok pa lang niya sa lobby, nakita niya si Elliot na papasok kasama ang ilang doktor. Lumingon siya upang makita ang lalaki, na dinala ang sarili sa biyaya ng isang pinuno. Tulad ng ibang babae sa lobby, tumabi siya at nagsimulang humanga sa kanya. Sa pag-aayos kay Anastasia ng malalim at hindi matukoy na mga mata, may ibinulong si Elliot sa isang matanda sa tabi niya bago lumapit sa kanya. Pinalaki siya ni Anastasia na bahagyang nakatagilid ang ulo. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata, nagtanong, "Ano ang tinitingnan mo?" "I find that you're really quite handsome," papuri ni Anastasia. Natuwa si Elliot sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, medyo maasim na tanong niya, "Ngayon mo lang napagtanto?" Hindi napigilan ni Anastasia na tumawa. "Hindi pa ako nakakita ng doktor ngayon. Bagong trabaho ba siya?" "Imham. Sila ay mga espesyalista sa cardiac at neurology na espesyal na kinuha mula sa ibang mga ospital sa pag-asang mapabuti ang kondisyon ng iyong ama." Sinamantala ang pagkakataon, si Ray, na nakatayo sa tabi nila, ay nagsabi, "Miss Tillman, nahirapan si President Presgrave sa pagkuha ng mga espesyalistang ito. Siya mismo ang pumunta sa kanila at same time na nakiusap sa kanila na pumunta, kung gaano ko siya kamukha.